A day in my life bago dumuti sa trabaho. Sinisigurado ko nga pala na 1 hour or 30 minutes before ako dumuti ay dapat nandito na ako sa landmark. Ilalagay ko nga muna kasi sa locker ko yung mga gamit tapos kukuha ko ng tubig sa kantin. Libre naman kasi ang tubig dito kaya kailangan sulitin. Iinom na nga muna ako ng maraming tubig para mabusog at makatipid na rin sa gastusin. Pagkatapos ko nga magpahinga ng kaunti ay lalakad na ulit ako papunta sa locker area namin. Dito ko na nga din sisimulan yung mga orasyon na aking gagawin. Dahil sales promodizer nga yung aking trabaho ay kailangan maging presentable ako sa lahat ng mga tao. Kaya naman pagkabukas ng locker ko ay may makikita ka yung red na paper bag na may packaging tape. Yung 64 pesos challenge nga ng NEDA ay hindi ko makaya, pambili pa kaya ng paper bag na red. At dahil nga nakabukod yung locker area naming mga lalaki ay syempre meron ding CR dito. Kaya naman sinara ko na ang pintuan ng cubicle at magta-time check muna tayo dahil maglalabas muna ako ng sama ng loob ko. Dahil nga 11:45 pa lang ng tanghali ay may time pa ako umire. 12:45 pa naman kasi yung duty naming mga closing kaya naman marami pang oras para sa preparasyon. Kaya naman pagkatapos ko maglabas ng sama ng loob ay dumiretso na ako agad dito sa may lababo para magsipilyo. Gusto ko ngang ipakita sa inyo na nagsisipilyo ako kahit sa totoong buhay ay hindi ko naman talaga ginagawa to. Pagkatapos magsipilyo ay mag-aahit naman ako ng balbas at bigote ko. Hindi ko kasi afford yung foam na nilalagay dito para makapag-ahit ng smooth kaya naman silka na sabon yung ginagamit ko. Galing kasi ako sa day off kahapon kaya naman hindi na ako nakapag-ahit sa bahay. At dito ko na lang ito palaging ginagawa. Time check tayo ay 12:00 pangalan ng tanghali at maaga pa kaya naman marami pa akong time na maghilamos dito. Itotodo ko na nga yung pagsi-skincare kahit na alam ko namang walang magbabago sa mukha ko. Pasensya na nga pala kayo kung maraming puti-puti yung salamin kaya lang wag na kayo magreklamo. At pilit ko nga pinagkakuskus-kuskus yung mukha ko hanggang sa mabura na at mapalitan ng bago. Siyempre ay hindi naman puro sabon lang, kailangan ay babanlawan din. Mas okay ng ganyan kaysa banlaw now, sabon later. At kung mapapansin nyo nga pagkatapos ko naghilamos at napunasan na ang aking mukha ay wala naman nagbago. At dahil hindi pa nga tapos itong aking preparasyon para sa pagpasok ko ay gagamit muna ako ng master na sikreto ng mga kwago. Kahit ka naghilamos ako ay meron pa ring mga itim-itim na natitira o libag dito sa mukha ko. Kaya naman kahit marami nakatingin sa pagbibideo ko habang nagpupunas nito ay okay lang. At hindi rin mawawala na linisan natin ang ating likod ng tenga na inaamoy mo kapag wala kang magawa. Naglagay nga din ako nitong lip balm dahil ang nguso ko nga ay parang kumain ng tinta ng pusit. Kailangan din kasi yan para mas maging presentable ako sa harap ng mga customer. Mentras kasi na maayos yung mukha mo ay mas magiging mataas yung self-confidence mo. At naglalagay nga rin ako nitong gel para maging maayos yung buhok ko. Sa paglalagay ko kasi nito ay hindi halata na hindi ako naliligo. Huy, walang ganun for today's video, baka mamaya maniwala kayo. At kahit nga hindi na ako mukhang lalaki para sa paningin ninyo ay okay lang dahil marami naman din yung gumagawa nito dito. Pagbalik ko nga sa locker ko ay nandito na yung body ko. At ito nga ay chinecheck ko na munang mabuti baka mamaya ay meron pang dumi sa mukha ko kaya naman ito at nakita ko na lumagpas pa yung lip balm ko. Syempre ay hindi mawawala yung pabango para hindi mahalata na sabong panlaba yung pinangliligo ko. So paano, hanggang dito na lang muna itong video natin na to. At alam nyo na din yung preparasyon ko bago pumasok ng trabaho. Kaya naman hanggang dito na lang. Thank you for watching.